Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan na ganibon ng Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kabataan, sumunod kayo sa Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoong Yesu Cristo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa bagong tipan ng mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. Ayon po dito sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talatang 1. Hanggang ito po ang mensahe. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, pinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga pinalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilahin niya kayo pagdating ng takdang manukod. Patuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 26. Ito po ang mensahe. Huwag kayong maging palalo, paanaway at maingitin. Ulit po natin sa 1 Korinto, Kabanata 13, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi dito kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapabata, mapagtiwala, puno ng mga pag-asa at magtiyaga hanggang wakas. At nagtitiyaga hanggang wakas. Tuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 13, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magmukhang salapi. Masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sa pagkasinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga tao? Ngayon po ay ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at ganyan din ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Espiritu, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mensahe ito mula po sa tema na mga kabataan, sumunod kayo sa Diyos, sa Panginoon Diyos, mula sa ating Panginoong Yesu Cristo. Nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kayo mga kabataan, particular sa mga kabataan, gabay niya ito sa mga kabataan, na kayo ay mga pasakop sa inyong mga magulang. Irespeto nyo ang inyong mga magulang, ang inyong tatay at ang inyong nanay. Yan ang nais at nararapat na nais ng ating banal. Sapagkat kung kayo ay re-respeto at susunod sa inyong mga magulang, giginhawa ang inyong buhay at kayo ay hahaba at giginhawa ang inyong buhay. Yan. Palalawigin ng Diyos ang inyong buhay kung kayo ay marunong sumunod sa inyong mga magulang. Noong unang panahon, ng panahon ni na Moises, mga kabataan, ang mga batang, ang mga tao na lumalaban sa magulang o sumusunod sa mga magulang, sila pinarurusahan ng kamatayan noong unang panahon. Binabato sila. Ganun kabigat ang parusa sa mga salbahing mga anak. At sa unang gayon din, nais ibabatid sa atin ng ating ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo,
kayo ay sumispeto rin sa matatanda, hindi lamang sa inyong mga magulang, pati rin doon sa, syempre, yung lolo't lola nyo, yung inyong mga kamag-anak na matatanda, o sino mang matatanda sa inyo, maging, maging siguro panganay sa inyo, or kapwa-tao ninyo. Respeto nyo, lalong-lalo na yung ating gobyerno at yung ating simbahan. Respeto nyo yung matatanda sa simbahan at lalong-lalo na yung ating mga kaparian mula sa Santo Papa, kayo mga kabataan matuto kayong sumunod sa gabay nila sa atin. At siyempre hindi lang sila, pati lahat tayo mga tao ay matutong magabayan at sumunod sa paggabay sa atin ng pamahalaan mula sa gabay ng ating mananatang para sa ito ay sa ating mabubuti at pag-inom sa ating pamahalaan na itinalaga niya para makakatuwang niya sa ating mabuting pagbubuhay niya. Sapagat maraming salbahe, may authority yung pamahalaan para naman perasahin yung mga tao na naman. Kasi ang simbahan ay hindi pinapapersa ng ating banal na Panginoon Diyos para ituwid, gabayan sa mabuting pamumuhay, pananampalataya sa Panginoon Diyos ang lahat ng tao. Ang simbahan ay mula sa Panginoon Kristo, maging buwis man din ang buhay nila, ay gagabayan tayo sa mapayapa at mabuting paraan na mamuhay tayo ng mabuti, matiwid ayon sa kalooban ng banal na Panginoon. So ganoon ang ating ang gabay ng ating Panginoon Diyos mula sa simbahan, na ang paggabay niya ay mapayapa, even though it costs of their life to guide you in good, in faith in God. Yun ang paglilingkod na gagawin. But yung government ay they use force naman kung may mga gumagawa ng masama in a legal way na sakop ng pamahalaan na para magabay tayo. Mabuting legal na sakop ng pamahalaan. Even they cost of their life in a legal way, authority ay gagawin nila ang para protektahan ng mabuti at pairali ng mabuti na ayon sa ating banal na Panginoon Diyos o common para sa ating lahat. So, yun. Kaya kayo mga kabataan, magabayan kayo ng simbahan at ng ating pamahalaan. Yan, ang mga matatanda. Yan. At higit sa lahat, siyempre, pasakop kayo sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Kilalanin nyo, paghahari, ang kapamahalaan ng banal na Panginoon Diyos. Sapagkat sila yung supreme authority. The supreme God is our supreme authority. Ang kanyang kapamahalaan ay dapat natin kilalanin ang kanyang pag-ahari, ang ating banal na Panginoon. Mula sa Panginoon sa Kristo, yung pag-ahari ng Panginoon Diyos ay nais niya dito sa kalupaan, tayo ay pag-aharian ng Panginoon sa Kristo para sa kanyang pag-ahari. Kaya paihilalim tayo sa Panginoon sa Kristo sa pag-ahari ng Panginoon Diyos, mula sa pag-ahari ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat itinalaga siya para doon. At itong mabuting balita na binabahagi ko sa inyo, ito ang itinabay ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. So, ginagabayan niya tayo through Christ niya. Tayo ay ginagabayan ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Nais ng Panginoon Diyos, pag-aarian niya tayo para panampalatayaan natin ng Panginoon Diyos. Parang pamahalaan. Pamamalaan niya tayo para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Kaya yung authority ng pamahalaan, pinamamalaan ng tayo maging mabuti para sa Diyos. Yun ang talagang authority at pamamahala ng ginawa. Bagamat every government is in our modern, it is a universal ang ating pamahalaan. But pero ang pamahalaan na ginawa ng Diyos mula sa Jerusalem, mula doon sa Israel, na ito ay agapay at katuwang para sa para ang mga tao ay mabuhay ng mabuti. Para sa lahat. Ginabayan niya, hindi lang Israel, siyempre. Yung Egypt, lahat ng hanggang tayo mga Hintil, tayo mga Gentile, o mga foreigner. Bagaman sa Israel, ang foreigner nila, Hintil ang tawag nila. Yun ang mga foreigner sa kanila. Tayo mga foreigner sa Israel. Yan, ang tawag doon. Na tayo may mga gobyernong ang ginawa ng Diyos para mamahala sa atin. Yan. So kaya yesun ninyo mga kabataan at huwag kayong lalabag. Kahit minor de edad pa kayo, huwag niyong labagin yung pamahalaan na panuntunan yan. Yan ang maging gabay ninyo hanggang sa kayo lumaki, maging adult kayo na tuluyan yung susundin ng pamahalaan para hindi malalabag yan pagdating ng generasyon ninyo na kayo naman yung papalit. So maging mabuti kayong tao. Kaya tayo ay ginagabayan ng banal na Panginoon Diyos ng magandang perspektiba, magandang pag-uugali. Yan, mula sa kabataan at syempre sa lahat ng tao, ano man ang edad mo, bata, matanda, babae, lalaki, ano man ang kasabihan mo,
Ginagabayan tayo ng Diyos, tayo ay minomold niya ang puso at isipan natin mula doon sa kabataan na magkaroon tayo ng mahusay na pag-iisip at kalooban. Sa pag-iisip, maging matalino, maging makatarungan, yan ang matuwid. Yan ang gabay ng ating manalangin ng Diyos sa atin bilang at iba't ibang gabay sa pagmold ng ating isipan at ang ating kalooban. Mapagmahal tayo, yan ang nasa ating banal na Panginoon. Kaya binanggit natin kanina, ano ba yung pagmamahal na binanggit ng ating banal na Panginoon Diyos? Sabi niya, tayo ay sabi niya sa dito sa Korinto, sa 1 Korinto, tayo ay magkaroon ng pagmamahal o pag-ibig. So paano ba tayo magmamahal sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos? Kailangan ikaw ay magandang loob. Hindi ka na naghili, hindi ka nagmapapuri, hindi ka mayabang, yan. Hindi ka nagduwa sa gawang masama, yan. Mapagbata ka, mapag-iis ka, mayroong ang pag-asa. Yan yung mga ugali na mayroong pag-ibig sa kapwa. May pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Sinusunod niya yung gabay niya. Sinusunod natin yung gabay niya. So kapag sinubuhay natin pag-ibig, yan ay mold. Yan lamang yan na pag-mold ng ating kalooban, ng ating pag-ugali para tayo ay hindi gumawa ng masama. Na hindi natin para masunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, mamuhay tayo ng banal, nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, hindi natin gagawin yung mga mali. Wala din 10 pautusan, halimbawa, o mga kautusan ng Panginoon Diyos, at iba't ibang uri ng masasamang masasamang gawa na aayaw ng ating banal na Panginoon Diyos. At maging paglabag sa pamahalaan. Yung paglabag sa pamahalaan, yun ay mga gawang mali. Kaya yung legal, susundin natin yun sapagkat yun ay common para sa lahat. Kung ano yung pinatutupad niyan, yan ay susundin natin sapagkat ayaw ng Diyos na hindi natin sundin ang pamahalaan. Dapat natin sundin sila at gayon din, siyempre, ang higit ay ang ating gabay ng simbahan kung paano tayo mamumuhay ng mabuti at banal. So para makapamuhay tayo ng mabuti at banal, maiwasan natin yung kasamaan, yung paggawa ng kasalanan, pagkakamali, sundin natin yung mold niya sa ating pag-iisip at isipan. Sa isipan at puso natin. Susundin natin yun na maging matalino tayo, maging tayo matuwid, yan, at ugaling, hindi natin gusto yung masama, ugaling mapagmahal sa kapwa natin. Yan. Sundin natin yan. At within that, hindi tayo gagawa ng masama. Palagi tayong gagawa ng mabuti. Hindi tayo manghihikayat ng demonyo na gumawa ng masama o ng kapwa-tao natin na hindi magandang pag-uugali, na tayo ay gumawa ng hindi mabuti. Maiwasan natin sila na sila ay mahikaya tayo sa kasamaan kung tayo susunod sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos. Kaya maiwasan natin yung mapanghikayat ng hindi mabuti. So sila ay instead na yung mga masama na yan, mahikaya tayo sa masama, kahit demonyo pa yan, papagawin natin sila ng mabuti. Masusunod rin natin sila sa banal na Panginoon. Yan ang gabay natin banal na Panginoon Diyos. Demonyo pa yan, masusunod natin sila mabuti. Yung mga taong nagkakamali, na engganyo sa demonyo, magawa ng kasama at magpapabuhay sa kasamaan mula sa influence ng demonyo, ito natin sila. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, binigyan tayo ng pagkakataon na magtuwid, magsisi, magbalik loob sa Diyos. Sisisihin natin sila, gagawin natin sila sa loob. Kapag kayo mga kabataan, ay ganyan ang pamumuhay na gagawin nyo, huwag kayong magkakamali. Kapag may nakita kayo nagkakamali, gumagawa ng masama, ituwid nyo sila. Huwag nyo sila labanan, ituwid nyo sila, gawin nyo sila mabuti. Ganun lang gawin nyo. Huwag kayong palaway, sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong maingitin, huwag kayong palalo. So, huwag kayong nag-initiate ang away, at huwag din kayong makikipag-away sa mga taong umaaway sa iyo. Kung inaatake ka, kung may nakikita kang ginagawa ng masama, awatin mo sila, pagsabihan mo sila ang sumunod sa Diyos, sumunod sa batas. Pagsabihan mo silang huwag gagawa ng masama. Ganon dapat ang gagawin nyo mga kabataan. Huwag kayong makikipag-away sa maaway. Sawayin nyo sila at pagsabihin nyo silang gumawa ng mabuti. Yan ang iaharap natin sa masama. At pagbalik loob sa Diyos, kung gumagawa ng labag sa batas, magbalik loob sa pamahalaan. Ngayon, kung nagpipersit sila, pwede nyo ilapit sila sa pamahalaan para sila ituwid naman ng pamahalaan. Bahala ng pamahalaan magtuwid sa kanila kung hindi nyo sila kayang ituwid. Kung pinapatay na kayo, so iwasan nyo makipagpatayan. Pumunta kayo sa pamahalaan at sila ay ituwid nyo. Ang Panginoon Kristo, iniwasan niya yung mga masasama. Yan, kanyang itinuwid siya at
maging siya, nung siya ay biktima ng mga masama, pinagtangka ng buhay niya, iniwasan niya. Bagamat hindi nga lang niya isinumbong sa kay Poncio Pilato yung mga kay Herode yung gumagawa ng masama sa kanya. Kasi nga, Diyos siya yung namamahala. So, pinagpasensya ng iba yung pasensya para ituloy ng mga tao na yan. Bagamat pinibuwisan nga niya buhay, pagpupuwisan sa mga tao masama without Kaya tayo naman, mga mamamayan ay meron naman tayong pamahalaan na pwede natin silang ipasaway sa pamahalaan. Sapagkat yung pamahalaan na yan ay gawain nila na yung mga masasama ay kanilang ituwid. Ang nabanggit nga ng Panginoon sa Kristo nung siya nung siya nililitis noon ni na Pilato, kaya mo ginagawa yan kasi yan ay binigay na authority sa iyo ng Panginoon Diyos. Yan, kaya mo ginagawa ang mga bagay na yan. Authority sa iyo ng Panginoon Diyos. Kaya yung pamahalaan, may authority sila para gawin yung mga bagay. Kaya lang, syempre, binanggitin ng Panginoon kung paano yung proseso, di ba? Kapag yung nagkahabla ka doon sa gobyerno, binanggitin ng Panginoon sa Kristo, nagkahabla sa gobyerno kapag nagkamali ka. So yung mga tao nagkakamali na hindi natin kayang ituwid, pwede nating pasaway sila sa gobyerno para sila ay maging mabuti o maging tuwid. Kung sila ay maaari naman sila mapatawad mo kahit pinasasaway mo sila sa gobyerno. Kung gano'n ang ginagawa, kung gusto mong patawarin sila na sila ay hindi na disiplinahin ng gobyerno, huwag mapatay. Kung ang ginawa nila pagpatay na ng tao, kinakailangan talaga nila ng disiplina ng gobyerno. Kasi aside kung halimbawa ikaw ay pinagtangkan, nagpatawad ka, so maaari. Pero kung talagang mabigat na kinakailangan ng disiplina, you have to disiplinahin sila ng gobyerno. Kinakailangan kasi gagawin mo palagi yun. But kung gusto mo ipasaway sa gobyerno, isang masama, kayong mga kabataan, siyempre lahat, pasaway nyo sa gobyerno, pero kung ayaw nyo kasuhan, walang problema yun. Pero yun ay pwede natin gawin. Hindi naman pinagbabawal ng Panginoon Diyos yun. Kasi nga gabay nga yun, may authority yung pamahalaan. Kasi in the legal team, tayo maging sa pagsunod sa pamahalaan, in legal team, mayroong proseso kasi yan. Pero isinad naman ng Panginoon Diyos, ang Panginoon sa pulis ng proseso niya, di ba? Kapag ikaw ay inihabla, sigurado pag dudusahan mo, wala ng kasalanan mo. Di ba? Liwanag niya. Kaya kayo mga kapatama, gabayan kayo at huwag kayong lalabag sa batas. Yan. Sumunod kayo sa Panginoon Diyos at nang hindi kayo magkasala, lalo na paglabag sa batas. Mabigat kasi may parusa ang paglabag sa batas. Ngayon, kung sa inakala nyo na tayo ay hindi na kayo mapaparusahan kapag hindi naman kayo naparusahan ng gobyerno, magkakamali kayo. Kasi kapag kayo ay nagkakamali, ay dumarating yung punto na kayo ay maaaring mapahamak sa paggawa nyo ng mali. At maaari din kayong masaway ng Panginoon Diyos bilang individual. Kasi hindi lang ang pagbuno ng lahat para sa paghusga ng mga kasalanan pagdating pa ng panahon. But pwede kang maawad ng Panginoon Diyos at ipagtanggol niya sa iyo kung ginagawan mo ng masama yung isang tao. Alam mo kayo mga kabataan, nanampalataya ka sa Panginoon Diyos. Pinapatay ka nung isang tao. So pwede kang ipagtanggol ng Panginoon Diyos doon sa tao na yun na pumapatay sa iyo kung ikaw ay nanampalataya. At kung patuloy yung tao na yon, ikaw ay aadyan niya doon. Patuloy yung tao na maaaring mapahamak yung tao na yon. Maaaring yun ay parusahan ng Diyos, pa-action niya sa gobyerno, or else everything else na maaaring pwede mangyari ayon sa panuntunan ng Diyos kung paano niya ipagtatanggol, taawatin yung mga tao masasama na yun. Bagamat siyempre, ang Panginoon Diyos, ang panuntunan, nagbibigay siya ng pagkakataon. At kung sagad ka na, problema ka na. So ikaw ay maaaring parusahan na ng Panginoon. Yan, mabuti kung itutuwid ka lang, pero kung puksa, ay mahirap doon. Dahil sa pagkakasala na ginagawa mo ng mga moral sin. Yun. So yan, at muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay sa ating pagbahagi dito sa The Bible Evangelism. At kayo mga kabayan sa inyong kaligtasang spiritual, mga kabataan at mga magulang at lahat kayo ay magabayan sa kaligtasan ng spiritual. At patuloy na tayo ng palataya ng paggabay ng ating Banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, ng Banal na Santa Maria, na tayo ay paggabayan niya palagi ng kanyang pag-iimala, ang kaliwanagan, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, linggo-linggo, sana gabayan tayo, tayo ay magabayan niya kahit paminsan-minsan lang, at sana sa panahon ito, na ating pagbabahagi ito, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan.
ng kanyang pagmimilagro at magabayan tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos kung umuhay nito. At ito ay makapag-abos ng ating faith sa ating Panginoon Diyos, nagabayan tayo ng spiritual na paggabayan. But napakaraming gabay ang ginagabay ng banal na Panginoon. Hindi lang makaliwanag ganito sa nagabayan tayo ng iba't ibang paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At kaya nga patuloy nating inaaral sa inyo, tayo pwedeng humiling ng ating mga kahilingan para sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At humiling man tayo hindi, kung tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo ay gagabay niya po, protektahan niya tayo sa lahat ng buhay na kasama. Matigil sa lahat, siyempre, hilingin natin. Protection niya, biyaya, etc. Yan. At doon sa interfaith unity, sa bawat mga reliyon, patuloy magkaisa tayo dyan, unawain natin yung ating mga paniniwala, at hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, hindi magkakaintindihan, na uuwi sa karahasan, digmaan. Pagkos, makagabay tayo ng magkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, iba't ibang mabuting aral ng ating mga reliyon, sa bawat pamilya, bawat community, bawat bansa, bawat buong mundo yan, bawat lahi yan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan kayo ng ating Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at sa ating munting kakayanan, tayo ng palataya ng sa ating munting kakayanan sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo umaasa na patuloy na tayo gabayan ng kaliwanag at pagdumilagro ng Banal na Santa Maria. Na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu sa ating kapangyarihan at tayo makagabay, patuloy tayong makagabay ng agapay ang pagpapala ng Panginoon Diyos sa kanyang kapangyarihan sa ating magbabayan ng mabuting balita. At sila ay makagabay tayo sa pamahalaan at ating mamahalaan ng mabuti sa gabay na ito ng ating Banal na Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan. At siyempre ng paggabay ng mabuting balita sa ating pamahalaan. Muli, maliwanagan yung pamahalaan ng Banal na Santa Maria at mamahala kayong mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, kaya rin pati sa sa gayon, yung mamamayan, makikinabangan lubos, mamumuhay na mapayapa, mamumuhay sila ng maunlad. At higit sa lahat, makapanangpapalataya sila ng lubos sa ating Banal na Panginoon Diyos, walang Panginoon sa Kristo. Iba't ibang mga nananampalataya. At sila ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kalitasan espiritual mula sa ganitong status ng pamumuhay at hindi doon sa magulang. Muli, magandang hapon sa lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain at maganda ng Panginoon Diyos. Kasama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.